Pastor. Ito, panoorin ninyo itong balitang ito at gusto kong marinig ninyo yung iba pang mga members ng KOJC na talagang binibigyan ng patotoo kung gaano kaayos na tao ito si Pastor Quiboloy. Pasok! Kung mayroon mang nakakakilala ng tunay kay Pastor Apollo C. Quiboloy, iyan ay mga nananatili sa loob ng The Kingdom of Jesus Christ. Kaya panawagan ng mga miyembro ng Pastoral Department ng KOJC sa otoridad na silang pakinggan at hindi ang mga tumalikod sa paglilingkod. Si Jason Rubrico magbabalita. Binasag na ng mga miyembro ng Pastoral Department ng The Kingdom of Jesus Christ ang kanilang katahimikan para pasinungalingan ang mga akusasyon ng ilang dating miyembro ng KOJC laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Partikular na nga rito ang pag-aakusa sa puting pastor sa salang rape. Isa sa mga nagsalita ay si Mylene Dueñas na higit 17 taon nang nagsisilbi bilang isang KOJC missionary at kabahagi ng Pastoral Department. Ayon kay Mylene, masakit para sa kanya na mas pinakikinggan pa ng mga otoridad at publiko ang kakarampot lamang na tumalikod sa paglilingkod kaysa sa kanila na mas maraming nananatiling matapat sa KOJC. Dami naming natitira dito, babae kami, ginawa kami dignified woman ni Pastor. Gusto lang din namin sa side namin na kami naman din yung pakinggan. Ilan lang din naman yung nagsasalita against kay Pastor. Na yung mga nagsasalita against kay Pastor, kayo mismo, alam nyo kung gaano kabait si Pastor. Pero bigla-bigla na lang kayong tumalikod, bigla-bigla na lang kayong naninira. Ilan lang naman kayo. Ang gusto lang namin i-question, bakit hindi nyo kami pinapakinggan? Ang dami namin dito babae sa loob. Ang dami namin natirang pastoral dito sa loob sa kingdom. Punto naman ni Claudette Pingol na 15 taon na sa paglilingkod bilang KOJC missionary at miyembro rin ng Pastoral Department na kung nais talaga ng mga otoridad na makilala ng tunay si Pastor Apollo ay mas karapat-dapat tanungin ang mga nanatili sa loob ng KOJC. May mga nag-aakusa kay Pastor ng rape or sexual allegation, dapat hindi sila makinig. Dapat sa amin sila makinig, sa mga otoridad. Kasi kami yung nagpaiwan dito eh. Lalo na kami na matagal ng kasama ni Pastor. Sila, matagal naman din silang wala dito. O, bakit sila maniniwala sa kanila? Eh wala naman sila dito. Choice man nila kasi na lumabas dito. So dapat kayo mga tao, hindi kayo naniwala sa kanila. Sa amin kayo mas naniwala. Kami kasi, kami ang mas nagpaiwan dito. Bakit nila nakayanan? Bakit sila lumabas? Kasi nga, gusto nila, kung hindi sila magpasakit sa disiplina. Sila kasi, they have nothing to lose. Kaya sila nangira kay Pastor na ganyan, sa mga akusasyon. Tanong din nila, sino bang bobo na tatagal sa KOJC at hahayaan ang kanyang sarili na maging biktima kung totoo man ang malegasyon laban kay Pastor Apollo. Maski anila ang mga hindi kasapi ng KOJC ay agad na matutukoy kung totoo bang may nabibiktima ng karahasan. For 17 years, sa tingin nyo, ganun ba kami kabobo na hahayaan namin yung sarili namin maging victim of rape? Kayo din mismo, you can testify. Makikita nyo din yan sa itsura namin. If we are a victim of rape, hindi naman kayo tanga yung mga nasa labas ng tao, yung mga nagbibigay na accusation kay Pastor na rapist talaga si Pastor, and then sa kingdom, mga babae ginarape. Tingnan nyo kami kung nire-rape ba kami. Makikita nyo yan sa postura namin, makikita nyo the way kami, kung na-traumatize ba kami. Makikita nyo yan. So, sa tingin nyo kung ginarape kami, hindi kami magsasalita sa family namin. Ganon na ba kami katanga? I for one, I have my painful past. Eh di sana, kung ginawa sa akin ni Pastor, matagal na rin akong wala dito. Tatlugod kami nandito magkakapatid. Tinulungan ni Pastor. Pagbibigay diin pa nila na kahit nga raw ang mga tumalikod sa paglilingkod ay kilala ang buting pastor. Ayon kay Mylene na ang mga ipinupukol laban kay Pastor Apollo ay mismong ginagawa noon ng mga nang-aakusa ngayon sa butihing pastor. Alam nyo naman talaga, kayo you cannot, hindi na kayo makapagsinungaling sa sarili nyo. Alam nyo yung totoo, alam nyo din yung ginawa nyo dito sa loob before kayo na ganyan. In fact, kayo yung umiwas sa discipline. Gusto nyo lang talaga, lahat ng ginawa nyo, tinatapon nyo yan kay Pastor. The truth will really prevail.
Kayo mismo, alam nyo yung mga binabato nyo kay Pastor. You are the doers of that. Kayo talaga yan. Taliwas anila sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo na bago ang mga buhay ng mga KOJC missionary sa pamamagitan ng pagtuturo ng butihing pastor, lalo na ang pagsusunod sa kalooban ng Diyos. Mapabata hanggang sa mga senior citizen, tanaw ang utang na loob kay Pastor Apollo dahil sila ay nabigyan ng dignidad at disenteng buhay. Si Pastor, patuloy niya kaming minamahal. Hindi lang ako binago ni Pastor. Hindi lang kami mga pastoral. Marami binagong buhay si Pastor. Mapabata, nasa CGF, mapamatanda, may mga pamilya. Lahat kami pinag-invite ni Pastor. At binago ni Pastor para maging good citizen. Hindi lang dito sa Kingdom, kundi sa Pilipinas. Sa kabila ng mga alegasyon laban sa butihing pastor, nanindigan ang mga KOJC missionary na hindi nila kailanman tatalikuran ang taong nagbago sa kanilang buhay. Anila, wala dapat ikabahala si Pastor Apollo dahil mananatili na nakaukit sa kanilang mga puso at isipan ang mga pagtuturo ng butihing pastor. Pastor, huwag ka mag-alala sa akin or sa aming lahat. Kasi nandito kami para sa iyo. Susuportahan ka namin until the end. At kami, Pastor, tatayuan din namin yung lahat ng tinulong mo sa amin. At mananatili kaming dignified good citizens kung saan yun ang nakayon sa iyo sa kalooban ng natulong. Ayaw kabala ka Pastor kay kami na nabilin diri ng mga full-time, mga pastoral, manindugan yun ni para sa imuha, Pastor. Kami, Pastor, kanang imuhang gitudlo for how many years gi-invest sa amuha. Ayaw kabala ka, Pastor, kay ano ya? Kay amuha gid na siyang panindugan, Pastor. Kanang tanang accusation sa imuha, Pastor. Kami ang mahimong unang kapag makatestify unsa gyud ka kamaayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Yung palakpakan, dyan yung makikita, di ba? Ang gaganda nito mga to. Mas maganda pa to kaysa dun sa nag-aakusa. Tagani nag-aakusa, nakapokpok starter kit eh. Di ba? So sila mismo ang magpapatunay na talagang maayos at walang nangyayari dyan. Matindi ang batas dyan sa loob. Maniwala kayo. Bawal talagang bawal kang magkasala dyan. Meron kayong mga merits, may mga demerits dyan. Dyan nga sa loob, simpleng overweight ka. May bawas yun sa'yo, demerit yun. Kaya hindi ako pwede dyan, ang takaw ko eh. Tinitimbang sila dyan, kailangan sumusunod sila sa BMI. Kailangan healthy living dyan. Sabi ko nga yung bang mga nagrereklamo galing loob, nagreklamo. Hindi, nasa labas na tiniwalag na Natural, masama loob niyan, kaya nga pinalayas yan Kaya nga lumayas yan, hindi nila kinaya yung Pero ito ang masaklap. Ito masaklap Kasi ganito, itong yung babaeng yung babaeng nag-aakusa na ginasa daw siya, putang ina niya, napakalandi daw niyan. Di umano Di umano. Marami daw yan mga pinaggagawa dyan sa loob na hindi lumalabas. Hindi pinalabas ni Pastor. Na-dismiss na yung kaso na yan. Tapos pwede siyang balikan ni Pastor. Dahil na-dismiss na yan noon Pwede siya sanang balikan ni Pastor ng kontrademanda. Kaya lang, ayaw ni Pastor na mapahiya kasi babae pa din. Imagine? Babae pa din, ayaw niyang mapahiya. Lahat ng mga nandito, alam nila, hindi nila nilalabas yung baho ng babae na yan. Kasi babae pa din, ayaw mapahiya. Sabi nga ni Pastor, love your enemy. Pabayaan nyo na. Puta, hindi humihinto. Ngayon nasa korte na. Ito na maganda. Pagdating sa korte, pucha, wala nang script doon. Kasi meron ng cross-examination. Iko-cross-examine na sila ng magagaling na mga abogado ni Pastor. Puta, matatai sa salawa lang mga to. At puta, hindi sila hindi nila kayang patunayan lahat ng statement nila na yun dahil kompleto ang KOJC ng mga dokumento ng pagsisinungaling nila. Kaya putang ina, humanda kayo ngayon.
Kasi sigurado yan, wala na si Risa Ontiveros doon para pagtakpan kayo. Hindi na yan hindi na lang yan trial by publicity. Totoong laban na ito sa korte. At pag nandoon na kayo, putya, tapos lahat ng mga ebidensya sa inyo ay lumabas na din, patay kayo. Patay kayo, hindi na lang kayo basta-basta pwedeng manahimik dahil parte na kayo ng kaso. And this time, sigurado na yung hindi nyo dinanas noon, dadanasin nyo na ngayon. Yan ang panatero, walang ino